Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Akin po binabati ang lahat ng mga panauhin, yung mga first-timer, no? Binabati ko yung mga kapatid na nasa Paisawan, Bagakbatan. Ngayon po nagdadaos din sila ng kanilang pagsamba sa Diyos. At binabati ko rin lahat ng mga kapatid na sa baba, yung mga senior citizen, no? Alam niyo, napakabilis ng panahon, ano? Isipin niyo, May na. Ano ha? Ano na kaya nag-grow kaya tayo, no? Okay. So maraming mga aral po sa Biblia ang hindi pa lubos na naunawaan ng maraming mga kapatid. No? Makinig po kayo mabuti ngayong umaga, no? Pati yung mga bago, no? Napakayaman kasi at malawak yung aral ng Biblia, no? Halimbawa, marami sa inyo hindi pa alam yung tungkol sa kasalan sa langit, no? Yung bautismo sa tubig at yung bautismo ng banal na espiritu. At marami rin sa inyo nami-miss yung kahulugan at ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. No ha? Doon nga sa Bible study, sinasabi ko sa kanila yung mga salita ng Diyos para ng mga alam niyo po, wala sa loob nila. No? Hindi nila nararamdaman yung pong mga mensahe na napapakinggan nila. No? So, marami po, o karamihan sa mga aral na ito ay nananatiling lihim pa rin po sa marami kahit na po matagal nang dumadalo sa church. At dahil dito, napag-isip-isip ko, no, at minarapat kong maghanda ng isang mahalagang paksa upang malantad, no, sa pananaw ng mga dumadalong Kristiyano ang mga kakulangan nila sa bahaging ito. Okay? So ngayong umaga, naisip ko pong tutukan ng isang mahalagang paksa, no? Paksa na, siyempre, maghahatid sa atin ng galak, no? Ito yung isang regular na gawaing idinaraos natin tuwing unang linggo ng buwan. Obviously, alam na ninyo tinutukoy ko, no? Ang paksang tatalakayin natin ngayong umaga ay mangangailangan po ng masusing atensyon sapagkat ito yung tungkol sa the secret of the supper, no? Dinadaos natin to tuwing unang buwan, ano? Unang linggo ng buwan. Pero marami pa rin ang parang tila bantulot at hindi yata alam na mabuti kung ano yung kahulugan nito. Ngayong umaga, titingnan natin kung paanong ang iba't ibang gawain ng pagsamba ay naging bahagi, no, sa pagpapalakas ng ating pagsasama-sama o yung fellowship, no, na siyang layunin ng Diyos para sa kanyang iglesia. Hindi lamang po ito nagbibigay ng pangangailangan ng mga banal at sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa halip, pinatatatag din ito ang pagsasama-sama natin o yung fellowship natin sa pagitan ng mga nagbibigay at ang tumatanggap. So ang paksa natin, itutuon ko ang ating pansin sa hapag ng Panginoon, no? Ang natin natawag ding letter A, the breaking of bread. No? Nawala yung heading, ah. Ayun, andun. Andun naman pala, no? So, basahin natin kung ano po ang naging kaugalian ng mga bagong mananampalataya noon, ano? Yung mga bagong-bagong mga naging Kristiyano, no? Ito po yung nakatala sa Aklat ng Mga Gawa sa 2:42. Basahin natin. Ang sabi rito, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Ganyan sila nag-umpisa, no? Bagaman mabilis po na na-convert ang mga mananampalataya noon, agad silang tinanggap ng church. No? Bunga nito, nalantad po sila sa maraming pag-uusig, paghamak at sa mga maraming pagsubok, no? Ang hirap kasi bagong Christian kayo. Noong time na yun, wala po yun eh. Kaya yung mga taong simbahan, namamangha at nagulat sila. Kaya marami sa kanila nililibak at kung ano-ano mga masasakit na salita ang sinasabi. No? Ang salitang isinalin sa Biblia ay, sabi rito, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Yan po yung mga newly convert. Nanatili sila, no? Ibig pong sabihin, nagsasama-sama sila magkakapatid,
nagpipira-piraso ng tinapay at nanalangin. Fellowship, may fellowship sila. No? Ganito po ang kanilang ginagawa. Aklat ng mga Gawa sa 27. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Ang haba po ng preaching. At ipinaliwanag kung bakit. Kasi bukas aalis na si Apostol Pablo. At mali mo, baka hindi na bumalik. So maliwanag na ipinagdiwang nila yung hapag ng Panginoon. No? To break the Eucharist bread. Alam mo, kay pinuputol yun, di ba? Pinagpipira-piraso. So lumalabas na ipinagdiriwang ng mga apostol at ng mga sinaunang mga Kristiyano ang hapag ng Panginoon sa tuwing sasapit ang araw ng pamamahinga. Nako mga kapatid, huwag kayo mag-a-absent. No? Huwag niyong gawin yun. Huwag kayo mag-a-absent pagka-araw ng pamamahinga. Kasi araw ng Panginoon yan, Day of the Lord. No? At dahil paalis na nga si Apostol Pablo ng panahong yon, nagpatuloy po siya sa kanyang mahabang pangangaral hanggang sa abutan sila ng bukan diwayway. Siguro na-imagine nyo na, no, mga tao, no? Magdamag po yung mensahe. No? Anong palagay nyo ang reaksyon ng tao? No? Wala. Palagay nyo, inaantok na sila. Meron na, no? Magbubukal ni Wayway na, no? So habang nangangaral si Apostol Pablo, napahinto po siya dahil sa isang aksidenteng naganap noong mag-uumaga na. Meron kasi isang binata na inantok. Inantok, no? At dahil nga mahaba yung sermon ni Apostol Pablo, nahulog po mula sa isang bintana sa ikapitong o ikatlong palapag lang naman. Third floor, nahulog. Siguro sa haba ng sermon, doon ba naman umupo sa may bintana, nakatulog, no? Basahin po natin na nangyari sa mga Gawa, 27 hanggang 12. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ay isang binata na ang pangalan Eutico. Tandaan niyo yung pangalan, ha? Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Alam niyo, babalato sa inyo yung mga inaantok dyan. Baka mamaya, kunyari, pag ganyan ngayon, tumukod yung... Sa church namin, nangyari po yan eh. Merong isang tatay na hawak pa yung Bible eh. Kaya nung nagmamasdan ko, akala ko nagbabasa ng Bible, yung pala tulog na. Mamaya nalaglag po yung Bible, mamaya tumukod yung ulo niya sa may semento. Ang lakas ng lagutok. Wala naman tumawa. Pero nakakatawa yung iksura. No? O kaya may babala doon sa mga Kristiyano na puyat ng puyat pagkasabado, Netflix, no? At kung ano-ano pa. Yan po yun. No? Ano po nangyari sa verse 10? Nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, huwag kayong mabahala, sabing ganyan. No? Buhay siya. Muling pumanik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang sa mag-uumaga at saka umalis. Ang binata naman buhay na iniuwi. Yun. At ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Buti na lang na buhay. No? O yung mga, sabagay, hindi naman third floor to. Mababa lang yan. No? Pero lalagutok po kayo yan sa baldosa. No? Salamat sa Panginoon. No? So muli, babala ito sa mga mahilig magpuyat. Siguro nagtataka kayo bakit magdamag na nangaral si Apostol Pablo sa kanila. Pinaliwanag ng Bible kanina eh. Aalis kasi siya kinabukasan at malamang na hindi na siya makikita pa. No? Ito marahil ang dahilan kung bakit mahaba ang kanyang mensahe. Hindi ito basta mensahe dahil mahalaga ang kanyang mga habilin sa iglesia. No? Minsan po nangyayari din ito sa church, no, kung may mga gawain na kailangan paglaanan ng mahabang panahon. Kaya hindi lamang ito tinatawag na breaking of bread, tinatawag rin itong the communion. Alright? Breaking of bread,
the communion. Yan po yung secret ng supper. No, ha? Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Take note, ha? Kailangan alalahanin nyo yung ginagawa ninyo when you receive something, no? Tinatanggap natin to pagka first Sunday, parang wala lang, no? Hindi po, ito po ang ibig niya sabihin. Yung pag-inom natin sa kopa ng pagpapala natin pinagpapasalamat ay pakikibahagi po natin sa dugo ni Kristo, no? At yung pagkain naman ng tinapay, no, ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Mamaya maintindihan pa nyo na mas malalim kung anong kahulugan ng mga salitang ito, no? At para doon sa mga unang dumadalo, yung mga first-timer, yung mga first-time na dumadalo, no, maaaring magtaka kayo tungkol sa kahulugan ng gawain ito. Dahil hindi nyo ito nasasaksiyan sa inyong simbahan. So ano nga ba ang kahulugan nito? No? Ano ang kinalaman nito sa paggunita ng gawaing pagkakaisa ng mga Kristiyano o fellowship of believers? Anong interpretasyon nito? Now, let's begin by first defining, Roman number 1, the meaning of the supper. All right? No? Letter A, important aspects are often pointed out. Why? Because, number 1, it is a memorial. Isang alaala po ito, isang paggunita. Yan ang ginagawa natin, ginugunita natin yung what transpired before we became a Christian. No? So, ang paliwanag niyan ay nandito sa 1 Corinthians chapter 11, mula 23 hanggang 25. Sabi niya, ni Apostol Pablo, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Yun po yung purpose nun, para alalahanin natin yon. So ano nangyari? Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Do this in remembrance of me. Nakita niyo po yun. So hindi lang po siya basta seremonya, hawak ng tinapay sa kanang saraw. No? Kailangan yung maintindihan mabuti. And today is the best day for that. No? So ito po ang katuruang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga anak. Mapapansin natin na ang gawain ng hapag ng Panginoon tuwing unang linggo ng buwan ay ginagawa natin katulad ngayon bilang pag-aalala sa Panginoon. So ginaganap natin ito tuwing unang linggo ng buwan bago matapos ang gawain. Mamaya, no? Pagkatapos ng gawain, pakinggan niyong mabuti, hindi agad umuuwi ang mga Kristiyano, sa halip nagtitipon sila sa kani-kanilang care group upang isabuhay ang hapag ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa pagkain at inumin. Hindi po tayo takbuhan kagad. Meron time for fellowship. Dito natin nanamnamin yung mga aral na sinasabi ni Apostol Pablo para maintindihan natin mabuti kung ano ang mga sangkap na tinanggap natin at kung paano natin to isa sa praktika. Mamaya, gagawin natin dito yan. Ceremonially, tatanggapin natin yung tinapay. And mamaya, practically, gaganapin natin yung pagkain ng sama-sama. Ganun po yan. No? Sa makatwid, gugunitain natin ng seryoso ang hapag ng Panginoon. So, walang aalis dapat. Ang mga tunay na tinubos ng Diyos ay hindi dapat umalis. Kailangang isabuhay ang totoong hapag ng Panginoon bilang pag-aalala sa Kanya sa praktikal na paraan. Kung matatandaan ninyo, noong gabing kumakain si Jesus kasama ang mga alagad, balikan ninyo sa alaala nyo. Ano nangyari doon sa huling hapunan? No? Ano po nangyari doon? Noong gabing kumakain si Jesus, kasama niya yung mga alagad. No?
Ganoon mismo ang ginawa nila. Nagpira-piraso ng tinapay. No? Kapansin-pansin na isa sa mga alagad ang umalis. Natatandaan niyo ba yun? Obviously, kilala niyo po kung sino siya. No? Siya lang naman yung umalis doon eh. Tingnan natin mamaya kung sino yung aalis. No? Ngayon, na-imagine niyo ba na sa panahong ginaganap natin ang pagsasabuhay ng hapag sa Panginoon, na habang tayo nagkakainan ay may aalis na kapatid? Sino po pumapasok sa isipan niyo pag umalis yung kapatid na yun? May kinokopya ba siya? So, practical na isinasabuhay natin ito upang alalahanin ang kamatayan ni Jesus sa krus hanggang sa kanyang pagbabalik ayon sa habilin ng Panginoon Jesus mismo. Ganito po nangyari ng gabing yon. Basahin natin. Mateo 26, 26 hanggang 28. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Kailangan makarelate tayo rin. Ano? Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay yon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito. Sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Symbolic ito eh. No? Kaya every time we eat in our fellowship, this will bring us into remembrance, no? Of what transpired during the time of Jesus. Hindi siya malit na issue, no? Hindi siya malit na bagay lang. Kailangan lang maintindihan natin mabuti. Yan yung secret ng ng supper na ito no? Kasi maraming tao hindi pa rin alam kung ano yan, no? Kaya nga salamat sa Panginoon at binigyan ako ng karunungan na gawin ang mensaheng ito upang maunawaan natin lahat, no? At hindi po masayang ang ipinuhunan ng Diyos na dugo sa ating lahat. Kaya, hindi dapat iniiwan ang gawain ito ng sino man. Ulitin ko, bakit mahalaga ito? Because, number 2, it is a proclamation. Ipinapahayag natin, isinisigaw natin sa buong mundo, ano? Ang ating pananampalataya sa bisa ng kamatayan ni Jesus para sa atin. We proclaim it. We're not ashamed. No? Ginagawa natin ito hanggang sa kanyang muling pagparito. At ito po'y maliwanag na kapahayagan ng ating pananampalataya sa kanyang muling pagpaparito. Ganito po sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa 1 Corinto 11:26. Sabi niya, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, tandaan niyo ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kita niyo po. Pagkatapos ng mensaheng ito ay maunawaan niyo lubos kung ano po yung gawain ito na mahalaga. Ang talatang binasa ko ay bahagi ng institusyon tungkol sa hapag ng Panginoon at binibigyan diin po ito. Binibigyan diin po ito. Ang pakikibahagi, no, ninyo sa pagpipira-piraso ng tinapay ay nagsisilbing paalala at pagpapahayag ng sakripisyo at kamatayan ni Kristo sa krus. No? Inaasahan natin ang kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Amen. Nagbibigay din ito sa patuloy na kahalagahan ng hapag ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Alam nyo, kung hindi nabuhay na muli si Kristo, wala tayong pagtitipunan. Hindi natin kailangan ng church. Kung hindi siya babalik, mapapahamak tayong lahat. Ayan. So, hinihikayat ng talatang ito na binasa ko, hinihikayat yung lahat ng Kristiyano na lumahok sa pagpipira-piraso ng tinapay nang may paggalang at pagninilay sa sakripisyo ni Kristo. Kaya, ang ginagawa nating sama-samang pagkain tuwing unang linggo ng buwan ng care group ay isang tunay na pagsasabuhay ng hapag ng Panginoon. No? In a very, very practical way. No? Kaya, no, tihuba, hindi lang naman sa unang linggo tayo nagkakaroon ng fellowship every Sunday, no?
So, dapat pinapractice natin yung fellowship na yon, nang sama-sama tayo. At inaalala natin, ginugunita natin, at ipinapahayag natin ang kamatayan at ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. No, ha? Kailangan natin gawin to hanggang sa muli niyang pagparito. Again, bakit po? Number 3, it is to be a period of extreme reverence. Intindihin niyo pong mabuti yung mga nakasulat na yan. It is a memorial, it is a proclamation, it is to be a period of extreme reverence. Maintindihan niyo ngayon kung gaano kahalaga itong ginagawa natin. No, ha? Tila ang alam ng marami, purely ceremonial lamang ang mga kaganapang ito. Hindi po, no? It is to be observed, ang sabi, in a very, very worthy manner. No? Hindi po ginagawa ng basta, ha? Ito yung palagi ko pong ipinapaalala sa church bago natin tanggapin ang tinapay at saro. Lagi kong pinapaalala yan. No? At ginagawa natin, nananalangin tayo bago tayo tumanggap niyan. Nagtitika tayo, ginugunita natin yung mga kasalanan ginawa natin kasi hindi tayo magiging karapat-dapat eh. Kung sa pagtanggap natin ng saro, ng tinapay, ay marumi ang ating mga budhi. Nag-away kayo mag-asawa. Nagalit ka sa anak mo. Humaharap ka sa isang dalisay na gawain pagkatapos hindi maayos ang puso mo. May mga narinig akong nagsasabi na, hindi muna ako sasama sa Lord's table kasi may problema ako. Lalo ka nagkakamali. Kaya nga may pagtitika, kaya may prayer, kaya dapat humingi ka ng tawad bago ka tumanggap ng anumang elemento. Naintindihan nyo? Huwag kayong magsasalita na, akala nyo kasi dahil hindi kayo dumalo, okay lang yon. Hindi po. Hindi ganon. Naririnig ko yan. Ba't hindi ka sumama sa hapag? May problema kami mag-asawa. Ano po sinasabi ng aklat? Dapat inayos nyo na yan bago pa kayo dumalo sa church. Kung may kagalit ka sa church, dapat ayusin nyo na yan. Napakaliit ang tingin natin sa dugo at kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Hindi natin naintindihan. Ganun lang yon? Bakit ka naligtas? Dahil napako si Kristo sa krus at dumanak ang kanyang dugo sa lupa, dahil ito ang kabayaran ng kasalanan natin lahat. Ito lamang ang katangi-tanging paraan upang tayo'y patawarin ng Diyos ang kamatayan ni Kristo sa krus. Itong ginagawa nating Lord's table ay pagsasabuhay, mga kapatid, para hindi natin malimutan yung ginawa ng Diyos sa ating lahat. Malalim ito, hindi ito ganun-ganun lang. No? At yung mga teenager dyan na habang nagingis-ngisan na ganyan, tigilan nyo yan. Nagkakatuwaan kayo para kayo. Binabalaan ko kayo. Pananagutan nyo yan. Antayin nyo, mamaya, marinig nyo sa mensahe kung anong ibig sabihin yan. No? It is to be observed in a very, very worthy manner. No? So, sabi sa 1 Corinthians 11:27, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kita nyo na? Nagkakasala ka sa dugo at katawan ng Panginoon. Panginoon na nagligtas sa iyo. No? Kaya ang paglahok sa pagpira-piraso ng tinapay ng walang wastong paggalang, walang pagsusuri sa sarili o pag-unawa sa kahalagahan nito ay maaari pong humantong sa pagkakasala. So dahil dito, mananagot ang sino man kung paano nila isinasabuhay ang hapag ng Panginoon. Don't take it easy. No? Parang pag ginawa ka mo ng tinapay sa kisara, parang naalala mo, Lord, kung hindi dahil sa iyo, wala itong banal na hapunan ngayon. Wala itong hapag ng Panginoon. Wala itong Lord's Supper. Dahil ito ang nagpapaalala sa atin sa nakalipas na panahon. Kung paano tayo naging Christian, paano tayo na born again, paano tayo kumakatawan sa buong lahi ng mga Kristiyano sa buong mundo. Mag-isip tayo ng malalim. At habang ginagawa natin ang gawain ito, huwag nating isipin na purely ceremonial lamang.
No? Hinihikayat rin natin sa talatang ito na idaos ang pagpipira-piraso ng tinapay ng may pagpipitagan, pagmumuni-muni sa sarili, at malalim na pag-unawa sa kahulugan nito. Bakit po? Bakit? Verse 29. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya isinulat sa Bible yan for us to understand. Kailangan maintindihan natin yan, kaya pala sinulat yan. Yun pala ang dapat na mga bagay na iiwasan natin at iingatan natin sa ating mga pagtitipon. No? Kaya even, kahit na doon kayo kumakain sa fellowship ninyo, hindi tayo alam ba nyo, hindi tayo yung, tawanan, batuhan ng joke, mga kung ano. Hindi po ganun eh. Sabi nga ni Solomon, there is time for everything. Yung oras na yon, ayusin natin yung sarili natin dahil kinakain natin, sinabi rito yung katawan at dugo. No? Diba? Inaalala mo, ginugunita mo yun. No? So, moderate lang yung ating mga aksyon at pagkilos sa hapag ng kainan. No? So, kapag nangyari po ito, lumalabas na hindi natin ginagalang ang malaking halagang ibinayad ni Jesus. Ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Parang wala na tayong respeto. Okay, ito mo, kailangan gunitain di ba? Para maalala mo na, salamat Lord. No? So, una, ang ginawang pagpapahirap at paghamak sa katawan ni Jesus. Alam naman natin yon, no? Isinalaysay ng Biblia yan, no? Ikalawa, ang spiritual na pagdadalamhati na dinanas niya bilang anak ng Diyos. Na tumanggap ng parusa na hindi naman niya kasalanan, parusa dahil sa ating mga kasalanan. No? Kaya, kung babaliwalain natin ang mga alaalang ito, no? Katulad rin tayo ng mga taong lumibak at nang-insulto sa kanya habang nakapako siya sa krus. Di ba? Sinasabi natin, ba't ganun yung mga taong yan? Ba't ini-insulto nila ang Panginoon? Pero minsan hindi tayo aware, tayo ganun din yung ginagawa natin. Kasi ginagawa natin to sa paraan na hindi tama. No? Okay, number 4, it is a time for self-examination. Ngayong araw na to, gunitain natin, balikan natin, saliksikin natin ang ating mga sarili, ang ating puso. Am I worthy to accept, to join the Lord's table? Of course. Pero kailangan magsaliksik ka. Magsaliksik ka. Para haharap ka ng walang hatol. No? Sabi po sa 1 Corinthians 11:28, kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Kita niyo po yun, no? Ang lino, ang Bible po nagsasabi niya, no? Tingnan natin ang ating spiritual na kalagayan kaugnay sa pagsasakripisyo ni Kristo. Maybe one of the questions ay, namumuhay ba ako sa paraang karapat-dapat sa kanyang ginawang sakripisyo? Karapat-dapat ba ako sa sakripisyong ginawa ni Kristo sa buhay ko? Pwede mo tanongin ang sarili mo yan. No? Halimbawa, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa biyaya ng Diyos sa ating buhay, ganito po sinabi ni Apostol Pablo. Basahin natin ang 2 Corinthians 5:18. Pakinggan nyo. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan niya. Sabi pa niya sa chapter 6, verse 1, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Every one of us here, alam ba nyo, mga recipient tayo. Tumanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Grace ng Lord. Yung kaligtasan natin mula sa Kanya. Huwag nating sayangin ang kagandahang loob na ito na binigay ng Diyos sa atin. No? Ingatan po natin yan. Tingnan natin ang mabuti ng mas malalim. No? Wag yung, kaya nga ang church hindi po barkadahan eh. Naintindihan nyo? Talagang
Magkakapatid tayo. Dapat, ang bawat isa, mahal natin, minamahal natin sila. Hindi natin mayaalis na may mga taong malayo ang puso sa atin. Hindi ko maalis yan. Marahil, kulang kayo ng fellowship, hindi kayo nagkakausap, magkalayo kayo, pag uwian, hindi naman kayo nagkakasabay. May mga ganon. Pero hindi nangangahulugang hindi mo siya mamahalin. Kasi kailangan mahalin mo, kapatid yan eh. Yung kinakain mo tinapay, tsaka yung laman ng sarong iniinom mo, yun din ang iniinom niya. Yung kaligtasan tinanggap mo, tinanggap din niya. At yung tinanggap mong kaligtasan galing sa Diyos, yun sa Kanya, galing din sa Diyos. Wala kayong pagkakaiba, kaya dapat mahalin mo ang kapatid mo. Ganda yun? Ipinaliwanag ko nga no, na hindi lahat ng kapatid magiging malapit tayo. Kasi nga yun nga sabi ko, pinaliwanag ko sa inyo kanina, hindi tayo pare-pareho. No? Meron talaga rito yung, sa fellowship ng care group, mas magkakalapit yan kasi tuwing linggo magkakasama sila. Intindihan natin yun. No? Yung ibang care group, hindi natin masyadong kasi iba yung tropa nila, iba yung tropa natin. Pero bilang kapatid, kailangan tayo magmahalan. Yan po yung diwa ng sinasabi ng aklat. Pero huwag ninyo sayangin ang kagandahan loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo ba'y namumuhay para sa Kanya? Tanong mo sa sarili mo. Namumuhay ka ba para kay Lord? Ito pa ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:14-15. Pakinggan nyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ito, ganda, no? Ang linaw. Habang inaayos ko yung message ko, ito pati ako personally napapaalalahanan ako. Hindi naman ang mensahe ito para sa inyo lamang, kundi para sa ating lahat. No? Sinasadya ba nating magkasala? Marahil, no? Tanungin mo sarili mo, no? Niyuyurakan mo ba ang anak ng Diyos? Pinahalagaan mo ba ang dugo ng tipan kung saan ginawa kang banal? Hinahamak mo ba ang espiritu ng biyaya? Maaaring ang sagot natin, hindi. Pero sa totoo niyan, marami pong sablay na Kristiyano dyan. Yes, maraming sablay. Sa Bible study ko nga ano ba, yung bang, pag sinasabi mo yung talata sa Biblia, yung mga tao parang wala pong dating sa kanila. Wala. Sinasabi mo na ang anak ng Diyos ang nagligtas sa atin sa kapahamakan. Wala po, nakaano lang sila, ganyan. Ang mga mata nila umiikot. Kaya nga pinupuna ko, nakikinig ba kayo? Pinupuna ko po yun kasi ayoko masayang yung oras ko rin. Ang sabi ko nga sa kanila kahapon, hindi ko kayo kaano-ano. Masarap ang buhay ko kaysa sa inyo. Pero ito ako nagdudusa ako, puno ko ng pawis dahil sa inyo, dahil yan ang utos ng Panginoon. Naabutin kayo dahil kung hindi, mapapahama kayo. Hindi kayo nakikinig ng salita. Pero pag narinig niyo yung ayuda, takbuhan kayo kagad, maaga pala nakapila na. Nakita niyo po yun? Mas mahalaga ba yung ayuda kaysa sa buhay na walang hanggan? Mas mahalaga ba yung ayuda kaysa sa kaligtasan? Mag-isip tayo. Yung ayuda na uubos, yung ipinabibigay sa atin ng mga politiko, hindi naman la pera yan. Pera ng bayan yan. Di ba? Yung perang tinanggap ninyo, mauubos yan. 1 linggo lang yan. 2 linggo, ubos na yan. Pero yung buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, habang buhay, dahil buhay na walang hanggan. Basahin natin ang sinasabi ng aklat sa Hebreo 10, 26 hanggang 27. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na mayaalay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.
Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Kaya, sa aking Bible study, gusto ko talaga na maunawaan ng bawat isa, bata man o matanda, yung mensahe ng Panginoon. Kasi, ito po yung kaligtasang iniaalok. Ito yung grace ng Lord na ibinibigay sa mga tao. Isipin nyo, oo nga, di ba? Isipin nyo yung mga manggagawa natin. Very comfortable sa bahay. Sa labas, napakainit. Alam nyo, lalo doon sa may lugar namin, sa bahay ng kapatid, napakainit talaga. Grabe, kahit tambakan mo ng sangkaterbang electric fan, ang ibinubugang hangin mainit eh. Nakita niyo po yun. Ang init, pero pinagtsatsagaan natin to sapagkat gusto nating matupad ang layunin ng Diyos para sa ikatututo ng mga tao, para sa kanilang kaligtasan. Ano sabi pa sa aklat ng Hebreo sa verse 29? Pakinggan nyo. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya at humamak sa mahabaging Espiritu. Nakakatakot po yan. Pagka yan, endgame na yan. Wala na yan. Malabo ka na dyan. Pagka gano'n. No? Kaya nga, ang salita ng Panginoon, salamat nga eh. Meron tayong Bible, salamat, meron tayong mga babasahin hinggil sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Isipin niyo kung wala po yan. Ano po ang klase ng pamumuhay na gagawin natin? Naranasan naman ng marami rito yan, di ba? Ako dati, hindi ko rin naman kilala ang Diyos eh. Ano? Ano nangyari sa buhay ko? Sisingap-singap. Maligaya, 1 araw, 2 araw, 3 araw, malungkot ka. Mamaya, kailangan mo ng pera. Mamaya, langu ka. Nung dumating ang Panginoon, pinatahimik ang buhay natin. Nawala yung beer, nawala yung sigarilyo, nawala yung barkada, nawala yung lahat ng mga, wala namang kabuluhan. Dalang habol ng Diyos sa atin ay kaligtasan at kapayapaan. Alam ba niyo? Hindi ko alam kung yung palakpak ninyo palakpak ng pagkaunawa o baka nadadala lang kayo sa palakpak ng kapatid. Nilalagay ba natin sa malaking kahihiyan ang anak ng Diyos at muli nating ipinapako dahil tumatanggi tayong magsisi sa ating mga kasalanan? Mahalaga yun. Every morning, devotion, prayer. Huwag lang yung pagka-Friday. Did you notice? Last Friday, overwhelming yung patotoo. Parang tila walang gustong umuwi. Akala ko abutin na madaling araw eh. Pero phenomenal kasi yung nangyari doon sa lumang church. Inabot kami ng umaga, hindi pa naulit dito yun. Hindi pa naulit. Ano kaya kung magpatawag ang head ng prayer warrior? Mga kapatid, bigla magte-text. Magkita-kita tayo sa church ng 2 o'clock in the morning. Sino kaya ang darating? Pero subukan mo, na-disgrasya yung kapatid mo, nasa ospital ngayon, kahit madaling araw, takbo ka kagad. Akala mo maliligtas mo, hindi naman eh. Di ba? Pero pagka sa ngalan ng Panginoon, tinitipid natin yung panahon natin, yung oras natin. Mga kapatid, no? Pagsisihan natin yan, yung mga ganyan. No? Pag-ayuda, mabilis. No? Alam ba nyo, nung araw, yung mga program sa ABS-CBN, sa Channel 5, sa Channel 7, alam niyo, may mga shows, di ba? Alam ba nyo, 3 o'clock pa lang nakapila na yung mga tao doon sa network. Tapos yung mga standby na doon sa mga squatter sa lugar na yon, nakapila na rin. Gusto mong mauna sa pila, babayaran mo sila. Ang tiyaga ng mga tao, madaling araw pa lang nakapila na. For what? Para makinig ng mga joke ni Tito Vic and Joey? Para pakinggan si Willie Rebillame? Subukan mo. May pangaral ng salita ng Panginoon. Tingin mo kung may pipila.
Sabihin mo may ayuda, andun na kagad. Baguhin natin yung pananaw natin sa buhay. Mahiya tayo sa sarili natin. Kung hindi tayo tinubos ng Diyos hanggang ngayon, alam niyo na kung anong kalalagayan niyo. Pagka nagkasala tayo, yan kagaya niyan, pagkukulang, hindi mo pinaprioritize yung gawain ng Panginoon. Listen ha, hindi mo pinaprioritize yung gawain ng Panginoon. Pero ibang bagay, inuuna mo, ang bilis mo, agak ng gising, nakakuha ka pa, naka-alarm ka pa, ang galing mo. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, naglalakad yan papuntang church, pero painot-inot. Alam mo yun? Sige, tipirin niyo ang Diyos. Tingnan natin kung sino matitipid sa huli. Di ba? Tingnan niyo yung sabi sa Hebreos 6, 4 hanggang 6. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya? Tingnan niyo, dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. At nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang nahayag sa panahong darating, forthcoming. Sinabi na ng Panginoon yon. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sasabihin ng kapatid, hindi naman kami tumalikod eh. Late lang. Alam nyo, yun nga eh, pagka yung mga late ka sa gawain, isang katibayan lamang yun na hindi mo masyadong binibigyan ng matinding importansya ang gawain mo sa Panginoon. Yung devotion mo sa Kanya. Katibayan yun. No? So, binibigyan diin ang kalagahan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So, ano pa? Number 5, ano pa? It is a communion, sharing, and fellowship. Yan yung ginagawa natin. Every Sunday. And special yung per Sunday. Kasi merong ceremonial na gawain. Yan po yun. Memorial, a proclamation, a period of extreme reverence, a time for self-examination. It is a communion. No? 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Ibig sabihin, dugo at katawan ni Kristo. Isang relasyon at pakikiisa at pakikisama kay Kristo habang tayo ay nagsasama-sama sa church. Meron pa po. Ito po ay may kinalaman sa ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. 1 Corinthians 10:17. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na tayo'y marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. At this point in time siguro, nagugulumihanan yung ating mga panauhin. No, ha? Mag-antabay lang kayo at makinig lagi at palaging dumalo sa gawain ng Panginoon at masasaksiyan ninyo ang maraming aral na hindi pa nyo natutuklasan. Kasi yung lumang relihiyon natin, nagpabaya eh. Wala silang ginawa eh. Ni hindi na ihatid yung kaligtasan sa mga tao. Puro seremonya. At yung mga seremonyang ginagawa ay hindi pa tama dahil hindi naman isinulat ng Biblia. Nakita niyo po yun? Dito lang kayo makakasumpong ng tamang aral dahil biblical ang lahat ng bagay. Ganyan. Nagsasalo-salo sila sa isang tinapay. Sabi rito, ang wika rito. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay at may dalawang posibleng paraan upang maintindihan natin ito. No? Habang tayo ay sama-samang kumakain ng tinapay, napapaalalahanan tayo tungkol sa pagkakaisa sa ating fellowship. Nare-remind tayo. No, ha? Sa sama-samang pagkain ng tinapay, ito po yung naghahatid ng lakas sa ating pagkakaisa. Kaya yung pagkain,
yung sa hapag, mamaya, pag pinapractice na natin yung practical na hapag ng Panginoon, hindi ito busugan. Gusto kong lagi kong pinapaalala to. Hindi ito busugan. No? Kaya walang dapat umalis at walang may dadahilan yung mga walang baon. Dahil ang pagkain na to ay para sa lahat. Alam niyo po yun, hindi kailangan yung isang buong hita ng manok. No, pwede mong pirasuhin yan. Pwedeng konti lang, pwedeng patatas. Kaya lahat makakain. Walang may dadahilan yung mga walang baon. Ha? Wala kaming baon kasi. Okay? Pag umalis kayo, may ibig sabihin yun. May ipagkakanulo na naman. No? So sa ganitong paraan, ang hapag ng Panginoon ay isang gawain ng pagsamba na kapwa may pakikipag-isa sa katawan at dugo ng Panginoon at pakikipag-isa sa bawat isa. Fellowship talaga yan. No? Sama-sama. Yung mga alagad, sama-sama sila eh. Isa lang naman yung umalis eh. Di ba? So dahil dito, makikita natin ang ilang implikasyon sa talatang aking babasahin. Habang binabasa ko, try to understand it. No, ha? Mga Gawa 27. At ng unang araw ng sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa gabi. Talaga naghintay yung mga tao. No? At sabi sa 1 Corinthians 11:23, sabing ganon, ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Diyos ay dumampot ng tinapay. Precisely, yan po yung gagawin natin mamaya. Na ginagawa natin every first Sunday of the month. So, ang pagkain ng tinapay ay dinisenyo na maging isang communal meal. Communal meal, ibig sabihin, food for community of believers. Pagkain yan para sa lahat. Kaya hindi dapat umaalis yung iba. Papraktisin na natin yung tama, mga kapatid. Wag na yung masyado tayong liberal. Yung, libre naman para, kanya-kanya, demokrasya tayo. Hindi po. Sa aral ng Diyos, pakinggan natin. Sundin natin, dahil yun ang tama. Huwag na tayong magmarunong. Yung mga may lakad, tandaan ninyo, linggo na nga lang kayo haharap sa gawain ng Panginoon, tapos pagkatapos aalis pa kayo. Huwag kayong gumawa ng appointment sa umaga. Gusto nyo sa hapon na lang. Para malinis yung buhay ninyo, para alam ninyo na nakakatupad kayo sa layunin ng Diyos. Kung matatandaan nyo, kahit doon sa may Passover, natandaan nyo yung Passover, di ba? Pinapatay yung mga hayop nila at iniluto nila at yung pagkain yun hanggang kinabukasan, hindi na sila magluluto eh. Tandaan nyo yun? Maski nung Passover, ito rin isa ring communal meal kung saan ginamit ng Panginoon ang mga elemento upang itatag ang hapag ng hapunan sa kanilang fellowship. Bawat pamilya. Yung kwan kasi, yung dugo ng hayop, no? Ipinahid nila sa may hamba. Yun yung dugo ng sakripisyo. At yung karne, niluto nila yon. Yun yung kinain nila. At yung mga tira, yun po yung kakainin nila kinabukasan. Dahil kinabukasan, walang magtatrabaho, wala na magluluto, o ano yung natira nung gabi, yun ang kakainin nila kinabukasan. Kasi pinapahalaga nila ang araw ng Panginoon. Ganyan ba tayo magpahalaga sa araw ng Panginoon? Doon sa inyong mga, sa cellphone, nakasulat na rin yung 9 o'clock, may punta ka na, 10 o'clock, makikita kami 11 o'clock. Ang dami. Pero hanapin mo kung nakalagay rin yung araw ng Panginoon. Wala. Pero yung mga bagay na gusto nyo gawin, ando doon lahat. Ibig sabihin, napakahina ng kaisipan natin. Hindi natin naiisip na yung pinaka-importante ang wala sa listahan at yung mga hindi naman mahalaga, yun ang nasa listahan natin. Kumbisido ako na meron pong sapat na batayan ang pagpapahalaga ng hapag ng Panginoon nang higit pa po sa isang personal na debosyon. Ito na po yung ginagawa ko mula nung makakilala ko sa Panginoon noong 1988. Hindi pa ako sumasablay. Ginaganap namin ito. No? So,
Sa fellowship natin, habang tayo nagsasama-sama, alalahanin natin ang katawan ni Kristo na ang gantong alaala ay magpatibay sa ating pagsasama-sama magkakapatid habang hinihintay natin ang muli niyang pagbabalik. No? With this understanding, allow me to make some suggestions for Roman number 2, preserving the fellowship aspect of the supper. No? Preserving the fellowship aspect of the supper. Letter A, those who assist us in partaking can help. No? Ang aspeto ng fellowship sa hapag ng Panginoon ay tumutukoy sa ating panahon, sa ating oras. No? Efeso 2:13 hanggang 16, basahin po natin. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hintil ay maging iisang bayan na lamang at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Nakita niyo po yun? Yung Hintil at yung Hudyo, pinagbuklod sa isang katawan. Kaya wala na pong Hintil, wala na pong Hudyo. Wala nang Pilipino, hindi po. Mga anak na tayo ng Diyos at ang tahanan natin ay ang langit na kinaroroonan ng Diyos. May warning. Merong konting-konting warning sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7 to 9. Ang sabi, pakinggan nyo, subalit habang kayo sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Amen po ba? Anak siya ng Diyos eh. Pwede namang nung bumaba siya, nung ipanganak siya, alam ba nyo? Grande ang handaan. Nung siya'y bautismon, katakot-takot na mga anghel ang bumaba sa lupa at tumutugtog at umaawit. At nang siya'y lumaki, nung pumasok siya ng Jerusalem, dapat nakakarwahe siya. Sa unahan, yung mga sundalo na malalaking katawan. At si Kristo ay nandun at may nagpapaypay sa kanya. Hindi po nangyari yun. Mayaman siya eh. Anak siya ng Diyos eh. Siya ang may likha ng lahat. Pati tayo nilikha niya. Basahin niyo ang aklat sa 1. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. Hindi siya nagmistulang hari. Pagbaba ng Jerusalem, nakasakay sa buriko, halos sumayad yung paa niya sa lupa at yung buriko, hiniram lang. Wala siyang pag-aari. Samantalang kayo, may mga motorsiklo, yung walang-wala, may mga kotse at kung ano-ano pa. Bakit kayo nagkaroon yan? Hindi ba kaya tayo nagkaroon yan dahil sa Panginoon? Alalahanin nyo. Alalahanin nyo. Puntahan natin yung letter B. As participants and partakers. Preserving the fellowship aspect of the supper as participants and partakers. No? Huwag natin kalimutan ang kahalagahan ng mga pahayag ni Apostol Pablo. No? Sabi niya, ulitin ko, sa 1 Corinthians 10:17, kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan, kahit na tayo marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Huwag lamang nating isipin ang fellowship sa Panginoon.
Hindi lamang yung pakikipag-fellowship sa Panginoon, kundi pakikipag-fellowship natin sa iba naman, kapatid. No? Kailangan gawin natin nang may pagsisikap ang pagdalo sa church upang sama-sama tayong nagpipira-piraso ng tinapay. Yun po yun. No? Ulitin ko na naman yung binasa ko na, mga Gawa 27, bilang paalala. At nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami nang nagkakapisan upang pagputol-putol yung tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, kagaya ngayon, na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang gabi. No? Ngayon, napakinggan nyo, no? Ito po yung kauna-unahang diniliver ko itong tungkol sa Lord's Table, no? Kasi nakita ko talaga na pagkatapos ng gawain natin, talagang ang mga kapatid ay humuhulas. And for the first time, sa matagal kong observation sa church nito, last Sunday, gumanda ang ating fellowship. Marami ang mga upuang magkakasama ang mga kapatid, no? Kahit na hindi first Sunday. Dapat ganyan tayo. Iisang katawan, iisang dugo. Dapat ganon. Huwag mag-alala yung mga walang pagkain. Huwag mag-alala. Pika-pika lang po. Yun po ang diwa ng fellowship eh. Hindi siya busugan. Hindi. Yung bang, alam niyo, hindi po gano'n ang fellowship. Yung kainan. Pipitikin mo yung tiyan mo kung matigas na. O... Tingnan mo yung tiyan mo. Tung-tung. Ba, mataas na ang tunog. Hindi po busugan to. We just practice what we have heard and understand. No? Mababago yung pananaw natin. Alam niyo, para tayong mga sanggol pa rin eh. Sisingap-singap sa gatas. No? Pero unti-unting itinataas ng Panginoon yung ating panlasa sa buhay. No? So sa akin pong pagtatapos, natagpuan ba natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Kanyang anak? Amen po ba? Amen. Kung magkagayon, maglingkod tayo sa Diyos at sa Kanyang mga anak sa loob at labas ng mga pagtitipon ng church. No? Ang relasyon na nakalulugod sa Panginoon ay naging posible dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus. Ito ang nagpapalakas sa atin sa tuwing sama-sama tayong lumalahok sa pagpuputol-putol ng tinapay. Kaya ang aspeto ng komunyon tungkol sa hapag ng Panginoon ay hindi gaanong naituturo sa mga pag-aaral at sa kadahilanang ito, tinawag itong the secret of the supper. No? Sana hindi na po lihim sa atin, no, ang sekretong ito at ngayon, habang magkakasama tayo, hindi tayo liliban sa hapag ng Panginoon. Patuloy tayong magsama-sama at bibigyan ng mataas na pagpapahalaga ang hapag ng Panginoon. Wala nang uuwi pagkatapos ng mensahe ng Diyos. Sa halip, lahat tayo ay dudulog sa hapag ng Panginoon upang isabuhay ang ala-alang ito bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang mga kapangyarihang Diyos. At sa oras na ito, ihahanda na po ng mga diakono ang mga elemento, ang tinapay at ang saro. No? So again, inuulit ko, mariing ipinapaalala sa ating lahat na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat na igalang. Ang hindi nararapat na pagtanggal sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, kailangan po muna natin saliksikin ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan kung karapat-dapat tayong sumalo sa banal na hapag ng Panginoon. Tayo manalangin. Mahal na Ama, nagtipon kami sa iyong hapag na may mga pusong puno ng pasasalamat at papuri sa kaunawaang ipinagkaloob ni Diyos sa amin. Salamat sa kaloob na buhay, sa pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan, sa pagkakaloob ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ito. Samahan mo nga po kami, Ama, ng iyong kabutihan sa lahat ng mga araw ng aming buhay sa iyong kagandahan loob. Salamat sa lahat ng bagay sa nakikita at hindi nakikitang mga pagpapala. Salamat sa mga pagsubok sa aming pananampalataya at sa mga tagumpay na nagpatibay ng aming pag-asa. Sa aming pagsasalo-salo, Ama, inaalala namin ang sakripisyo ng iyong anak upang magkaroon kami ng buhay.
Nagpapasalamat kami sa kaloob na kaligtasan, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, at sa pangako ng buhay na walang hanggan. Nawa, ang aming pasasalamat ay higit pa sa mga salita. Maging salamin nawa ito ng aming mga puso. Naway may sa buhay namin ang aming pagsunod sa iyong salita, sa paglilingkod sa kapwa, at sa iyo lamang ang pasasalamat at ang kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon na kaloob ng Diyos sa atin. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon.